Makasaysayang araw po. It's showtime! Ngayong buwan ng kapanganakan ni Andres Bonifacio, magbalik tanaw tayo sa landas patungo sa kanyang kamatayan. Ito ang ikatlong bahagi sa serye ukol sa Via Crucis ni Andres Bonifacio. Mga uling araw ng Abril 1897, tumungo sa Indang Cavite ang mga tagasunod ng Supremo Bonifacio upang humingi ng pagkain. Ngunit inudyok ni Severino de las Alas ang bayan na huwag kilalanin sina Bonifacio. Matapos nito, kumalat ang balita na si Bonifacio raw ay upahan ng mga paile sa paggawa ng kaguluhan at nag-utos sa kanyang mga tao na sunugin ang mga bahay, simbahan at kumbento ng Indang. Sa isang pelikula, ipinakita si Bonifacio bilang isang salbahing tao na nangingikil. Ngunit, sa sulat mismo ni Bonifacio kay Emilio Jacinto, kanyang sinabi, tungkol sa pag-iipon ng salapi ay inaakala kong hindi kailangan ang tayo'y magpalimos, kundi ang nararapat ang tayo'y humingi o sumamsam sa kanino pa mang mayaman. Kailangan maintindihan na ibang panahon ng himagsikan na tinatawagan ng bayan na magbigay sa mga revolusyonaryo. Ngunit, iba pa rin ang kikil at iba ang hingi. Anuman, nang isumbong ni De las Alas kay General Emilio Aguinaldo ang mga usap-usapan na ito, inutusan niya si Coronel Agapito Bonson alias Coronel Intong na pangunahan ng pag-aresto kay Bonifacio sa Limbon, Indang Cavite, April 27, 1897. Ikinubli na Intong ang intensyon at nang umabot sa kampo ng Supremo, magiliw silang sinalubong. Pinakain pa at nag-heart-to-heart talk pa si Bonson at Bonifacio. Inalok pa si Bonifacio na maaari silang manirahan na magkasama sa Indang na sagana sa bigas. Sabi ni Bonifacio, thank you na lang. At sinabing, ano ang gagawin niya doon? Hindi siya tinatrato ng mabuti. Ayaw na daw niya silang makita. Pabalik na kasi ng Maynila at Morong sina Bonifacio. Bago matulog, nagbigay ng mga yosi si Bonifacio sa mga tao ni Bonson. Kinalaunan, binabaril na ng mga tao ni Bonson ang mga tauhan ng Supremo na sumagot din ng putok. Nagulat ang Supremo at lumabas sa kanyang kubo, pumagitna sa mga nagbabarilan, pinigilan ng kanyang mga tao sa pagpapaputok. Nang may sumigaw, humarap ang walang hiyang Supremo na nagtakas ng aming salapi. Kanyang sinabi, mga kapatid, ako'y walang ginagawang kawalanghiyaan at walang salaping itinakas o itatakas man. Nang barilin ng tao sa kanyang likuran, sinabi ni Bonifacio, mga kapatid, tingnan nyo't atin ding kapatid sa inang bayan ang inyong napatay. Sugatan sa bala sa kanyang kaliwang balikat, nilusob at tinalunan siya ni Ignacio Paua ang purong dugong Chino sa himagsikan at sinaksak sa lalamunan at leeg sa bandang kanan. Nahilo sa salumpit ng sariling dugo. Sasaksakin pa sana niya Supremo kung hindi napigilan. Patay sa pagkabaril ang kapatid niyang si Ciriaco at ang sugatang si Bonifacio kasama ang isa pang kapatid na si Procopio ay dinakip. Si Gregoria de Jesus, ang 22 taong gulang na may bahay ng Supremo, ay ipinanhik sa isang bahay na walang tao ni Intong at pinagtangkaang gahasain. Ano ang magiging kapalaran ng ama ng himagsikan at ng kanyang pamilya? Siya na nagadhika ng kapatiran ng bayan? Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.